Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, or saan man kayo sa buong mundo na nanonood sa video ko ngayon. Ayan, so for today's vlog, kukunan natin ng glucose si Lola. Ayan, so kasi si Lola, meron siyang diabetic. Ayan, so actually meron siyang tinitik na gamot everyday, pero kailangan pa rin natin i-maintain yung kanyang glucose. So, ayan, samahan nyo ako at kunan natin siya ng glucose, which is actually dapat nakunan ko siya nung linggo kasi usually ginagawa ko ito every Sunday. Pero nang dahil busy kami nung linggo, so yan, kukunan ko siya ngayon. Yan, so samahan nyo ako at tara na. Kunan natin ng glucose si Lola. Let's go! So ito na guys si Lola. Ayan, say hello. Hello. Say hello to my camera. Hello. Ayan, so prepare muna natin ito guys. Yan, ito yung pangkuha natin. Kalimutan kasi nung linggo, kaya ngayon ko lang gagawin. Akala niya kasi natapos ko nang ginawa. Ayan, so kailangan 3.5 para hindi masyadong malaki yung butas. Siyempre, prepare din natin ito. Kasama itong taste strips. Okay, so kailangan naka-ready na lahat dyan. So, ito usually ang ginagawa ko every Sunday. Ayan, so ito ang aking routine every Sunday. Pero nakalimutan ko nung linggo, kaya ngayon ko lang gagawin. So, ito yung pandin ng tissue. Oh, tissue ba to? White. Okay, mana? Siniya. Okay, ready ya. Okay, 1, 2, 3. Okay, kunin natin yung darah. Oh, 5, 4 oh. Banyak wah. Oke lah, boleh makan ice cream. Okay, so it's a 5.4, so hindi naman siya mataas. Yan, ganyan. So masaya siya kasi nakita niya hindi mataas yung kanyang blood o glucose, I mean to say. Okay. Ayan, okay ha. Ayan, masaya siya. So pwede na daw siya kumain ng mga ice cream, yung medyo matatamis. Pero pag alam niya medyo mataas yung kanyang glucose, nagko-control siya. Alam naman niya, itong maganda sa kanya, alam niya kung kailan niya i-control yung pagkain niya sa mga matatamis, ganun. Ayan, so hindi siya mahirap alagaan. So madali lang siyang alagaan. Kasi alam niya yung mga ikinokontrol niyang kain. Kagaya ngayon, kumakain siya ng, apa ini? Brown bread. Gutom na kasi siya. Actually, meron siyang sipon ngayon. So, hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Grabe yung kanyang sipon. Ayan, so, usually ko ginagawa every Sunday. Ayan, so, kukunan ko siya ng glucose, which is actually kahit nagtitake siya ng gamot para sa kanyang glucose or para sa kanyang dugo. Darah. Busy na siya. Gutom na siya. So, kailangan talaga naka-prepare lagi ang mga kanyang mga tinapa, yung gatas. Yan, kailangan naka-prepare na lahat dyan. Ito yung mga, ang dami niyang mga tinitik na gamot. Meron siyang mga supplement, meron siyang gamot. Actually, 7 yan. Everyday, 7 gamot ang tinitik. Pero tinanggalan ko ng isa kasi meron siyang isang tinitik. Nasabi ng doktor, tanggalan muna natin ang isa. Ayan, so, kompleto, di ba? Meron na rin siyang fruit. Ayan, ganyan ang breakfast ni Lola everyday. Meron siyang fruit, meron siyang supplement, bread. Ayan, ganyan. Ayan, so dahil masama ang pakiramdam ni Lola, meron din siyang gamot na binigay ng doktor. So additional, ito actually meron na siyang 7. So meron siyang 1, 2, 3, 4. O yung dami, di ba? Meron siyang pang lungs, pang cough, fever. Tapos, meron din siyang antibiotic. So, dami niya talagang gamot. Diba? Okay. So, bigyan muna natin siya ng antibiotic. Ayan. So,
Tinitik na ito every morning tsaka evening. Satu. Kailangan daw niya maubos ito within 3 days. Tapos ito dalawa. Ito naman para sa lagnat. Ito naman sa ubo. Grabe yung ubo niya kagabi. Hindi niya ako pinatulog. Ubo siya ng ubo. Ayan. Hindi rin siya nakatulog. Ito naman para sa kanyang lungs. Ayan. O, diba? Ang dami niyang gamot for today. So, yan ang gamot niya. Ang dami. Oh my God. No. Okay. Bole, menom. Yan. So, yan ang gamot ni Lola every day. Actually, ito hindi every day. Ngayon lang ito kasi meron nga siyang sipon. Grabe yung sipon niya. Yung phlegm niyang na-stack sa kanyang baga. Grabe, hindi siya nakakain. Nagsusuka siya. Nahirapan ako doon. Nahirapan ako. Pero so far, okay naman na siya ngayon. Nakakapagsalita na siya. Nakakain na siya. Hindi kagaya nung first and second day na hindi siya na masyadong nakakain. Grabe. Nagsusuka siya. Sayang yung mga niluluto ko. Tapon. So, ito naman ang ginagawa ko everyday. Ayan, kukunan siya ng blood pressure. At syempre, kukunan din siya ng pulse rate. Yung pulse rate niya. At saka siyempre yung body temperature niya. Ayan. So, ito naman ang ginagawa ko everyday. Ayan. So, normal naman siya. 36.5 siya. Okay. 36.5. At syempre, kailangan din natin mag-record. Sana nga ba? So, ito yung mga gawain ko everyday. Bago siya mag-breakfast. Ayan. Tignan natin ang kanyang blood pressure or check natin ang kanyang blood pressure. So 36.5. Ito naman ang kanyang blood pressure. Body temperature pala ito, sabi. Mali. Tapos yung blood pressure naman niya is 135/80. 85. Ayan. So ito ang kanyang blood pressure. At ang glucose naman niya is, pulse rate glucose. Ang 5.84 na wala na. 95/84. Ayan. So, okay ha. So, ito yung record ko. So, actually, nire-record ko ito everyday para at least meron akong record. Pag nagtanong ang doktor, pag kada check-up niya every 6 months. Anong oras na? 7:40. 45. Diba? Meron na akong record. So, ito yung record ko everyday. Minsan din nakaka-record kasi busy. Ayan. So, ito yung kanyang mga record. So, at least pag nagpunta kami ng hospital, magpa-check every 6 months yung check-up niya, makikita ng doktor or tatanungin ng doktor. At least meron akong record. Hindi ko na makalimutan. Ayan. So, pulse oximeter. Hindi ko pala naipakita kanina ito. Tapos, ito naman yung body temperature na ginagamit ko. Tapos, ito naman ang blood pressure machine. So, yan. So, yan ang ginagawa ko everyday, guys. So, thank you so much for watching. And, yeah, that's it for today. Thank you so much for watching.